Dahil sa pagpipilit ng sariling anak na ibenta ang bahay para ipambayad utang, isang mag-asawang taga Bulacan ang halos mawalan din na ng pag-asa. Ngunit isang araw, bigla silang nakatanggap ng balita na ang kanilang kapatid na namuhay ng mag-isa sa Bukidnon ay pumanaw na. At iniwan sa kanila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng isang plantasyon, isang lugar na halos walang nagpupunta. Inakala ng lahat na isa lang itong walang kwentang pamana, ngunit sa unang gabi pa lang nila sa bahay, nagsimula silang makapansin ng mga kakaibang senyales. May mga taong hindi kilala na biglang sumusulpot at nawawala. At sa ilalim ng sahig ng kusina, may isang bagay na matagal nang nakakandado. Hindi nila alam na ang isang desisyon na buksan ito ay magdadala sa buong pamilya. Sa isang sitwasyong hindi nila kailanman inasahan. At mula roon, tuluyan nang nagbago ang kanilang buhay. Napakainit ng hapon na yon sa maliit nilang bahay sa isang eskinita sa Santa Maria, Bulacan. Dahil sa matinding sikat ng araw sa pagtatapos ng tag-init, tila nakakasakal ang hangin sa loob ng bahay. Pero ang mas nagpapasikip sa dibdib ni Aling Elena ay ang boses ng kanyang anak na si Marco. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, nakapameywang at puno ng inis ang boses. Heto na ang huli kong sasabihin. Ibenta na natin ang bahay. Pagkatapos, maibenta. Bayaran lahat ng utang. Hahanapan ko kayo ng ibang matitirhan. Ano pang ginagawa natin dito? Si Mang Mateo naman ay nakaupo sa isang lumang plastik na upuan. Hawak ang isang baso ng malamig ng tsaa. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan lang niya ang anak ng matagal na may pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Bahay namin ito ng nanay mo. Hindi pa ako patay, kaya hindi ito ibebenta. Mapaklang tumawa si Marco. Hindi pa nga kayo patay, tatay. Pero malapit na kayong maubusan ng pera. Sa tingin nyo, saan nanggagaling ang pambayad sa kuryente, sa gamot, at sa pagkain? Si Aling Elena na nakaupo sa tabi niya ay pinagpilipit ang kanyang mga kamay. Marco, anak, hinaan mo naman ang boses mo kapag kinakausap mo ang tatay mo. Humarap si Marco sa ina. Tumaas ang boses. Lagi niyo na lang kinakampihan si tatay, nay. Kung nalugi man ako sa negosyo, nahihirapan din naman ako. Hindi naman ako nagpabaya. Inilapag ni Mang Mateo ang baso sa mesa ng malakas. Kung nalugi ka sa negosyo mo, sarilihin mo yan. Huwag mo kaming idamay ng nanay mo. Tila tumigil ang hangin sa silid. Lumapit si Marco. Bumaba ang boses, pero mas naging mariin. Sa tingin niyo ba gusto ko to, tay? Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko. Wala akong pambayad. Hindi nila ako titigilan. Tiningnan ni Mang Mateo ng diretso ang anak. Kaya gusto mong ibenta ang bahay ko para ipambayad sa utang mo? Tumahimik si Marco ng ilang segundo. Saka diretsong sumagot. Opo, nagulat si Aling Elena. Marco! Humarap si Marco sa ina. Nagsasabi po ako ng totoo. Anong gagawin sa bahay na yan? Matatanda na kayo. Kahit saan naman pwede kayong tumira. Ako na ang bahala sa lahat. Napatawa si Mang Mateo, ngunit walang saya. Bahala? Aalagaan mo kami? O aalagaan mo ang sarili mo? Napakuyom ng kamao si Marco. Hindi kayo naniniwala sa akin, tay. Tay, walang pag-aalinlangan na sumagot si Mang Mateo. Hindi. Ang salitang iyon ay parang isang sampal
Napatigil si Marco. Namumula ang mga mata. Ilang dekada akong tumira sa bahay ng ato. Tapos ganyan ang sasabihin niyo sa akin. Tay, tumingin sa malayo si Mang Mateo. Nakatira ka nga sa bahay na to. Pero hindi mo kailanman inisip ang kapakanan ng bahay na to. Sumingit si Aling Elena. Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-away na mag-ama. Huminga ng malalim si Marco at nagsalita. Malamig na ang tono. Sige, kung ayaw niyong ibenta, bahala kayo. Pero, sa susunod, kapag may nangyari, huwag niyo akong tatawagan. Agad na sumagot si Mang Mateo, hindi kita tatawagan. Tumalikod si Marco at naglakad palabas. Ilang hakbang pa lang ay huminto siya. Nga pala, tumawag ang abogado kanina. Patay na raw si Tito Felipe. Bukas ng hapon, pumunta raw sa Maynila para basahin ang huling habilin. Natigilan si Mang Mateo. Patay na si Felipe? Nagkibit balikat si Marco. Oo, sabi. Namatay daw sa plantasyon sa bukid nun. Namuhay mag-isa na parang ermitanyo. Namatay ng walang nakakaalam. Bumuntong hininga si Aling Elena. Kawawa naman. Ang tagal na nating hindi siya nakikita. Matagal na nanahimik si Mang Mateo bago tumayo. Bukas ng hapon, pupunta tayo. Napangisi si Marco. Sinong nakakaalam? Baka nag-iwan ng lupa't plantasyon. E di hindi na natin kailangang ibenta tong bahay. Hindi sumagot si Mang Mateo. Tumingin lang siya sa labas, kung saan unti-unting nalalagas ang mga dahon ng puno ng mangga. May kakaiba siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi saya, hindi lungkot, kundi isang hindi maipaliwanag na kutob. Na tila may masamang mangyayari. Kinabukasan ng hapon, pumunta silang tatlo sa Maynila, sa opisina ng abogado sa isang lumang gusali malapit sa Binondo. Hindi malaki ang opisina, pero malinis at maayos. Nakaupo na roon si Atirsinyong Reyes, isang kakilala ni Kuya Felipe. Nasa mga 50 anyo siya, nakasalamin at malalim ang boses. Mang Mateo, Aling Elena, maupaw po kayo. Hinila ni Marco ang upuan at naupo agad. May iniwan po bang lupa si Tito Felipe, attorney? Tiningnan muna ni Atay Nirmila at Ayon Reyes si Marco bago nagsalita. Basahin muna natin ang huling habilin. Binuksan niya ang isang folder at inisa-isa ang mga pahina. Tahimik ang buong silid. Tanging ang ugong lang ng aircon ang maririnig. Nagsimulang magbasa ang abogado. Ako si Felipe Vargas. Isinilang noong 1952. Kasalukuyang naninirahan sa barangay Kuangke, Maramag, Bukidnon. Nakaupo lang si Mang Mateo, nakatingin sa mesa. Tuloy-tuloy ang boses ng abogado. Ang mga ari-arian ko ay hindi marami. Mayroon lamang akong isang bahay na kahoy sa gitna ng plantasyon ng kape, na may sukat na humigit kumulang 2 hektarya. Bahagyang umusog si Marco. Nagpatuloy ang abogado. Iniiwan ko ang kabuuan ng bahay at ng plantasyon sa aking kapatid na si Mateo Vargas. Napakurap si Marco. Iyon lang po. Wala nang ibang ari-arian. Tumango ang abogado. Oo, wala na. Hindi napigilang tumawa ni Marco. Naman, galing pa kaming Bulacan para lang dito. Tiningnan ni Aling Elena ang anak. Marco, umiling si Marco. Bahay sa gitna ng gubat. Plantasyon ng kape. Namuhay si Tito Felipe na parang taong gubat. Kaya ang iniwan niya, gamit din ng taong gubat. Dahan-dahang nagsalita si Mang Mateo. Tumahimik ka. Humarap si Marco.
Hindi ba kayo natatawa, Tay? Akala ko pa naman may lupa o pera. Diretsong tiningnan ni at yung Reyes si Marco. Hindi mayaman si Kuya Felipe ninyo, pero may isang bilin siya sa akin. Napakunot noo si Marco. Anong bilin? Binaliktad ng abogado ang huling pahina at binasa. Kung mayroong tatawa, habang binabasa ang huling habiling ito, hindi niya naiintindihan ang tunay na kahulugan ng pagiging magkapatid. Natahimik ang buong silid. Nanigas si Marco. Tumingala si Mang Mateo, namumula ang mga mata. Isinaran ng abogado ang folder. Sinabi ni Kuya Felipe na si Mang Mateo lang ang nag-iisang tumatawag sa kanya bawat taon. Kaya sa kanya niya iniwan ang lahat. Humarap si Aling Elena sa asawa. Mahal, tinatawagan mo pa pala siya noon? Dahan-dahang tumango si Mang Mateo. Magkapatid kami. Paminsan-minsan, kinakamusta ko. Bumuga ng hangin si Marco. Sige na nga, kung may bahay at plantasyon, ibenta na lang. Siguro makakakuha rin tayo ng ilang daang libo. Umiling ang abogado. Nasa liblib na lugar yon, mahirap ang daan. Mahirap ibenta. Napangisi si Marco. Kung ganon, hayaan na lang nating mabulok. Tumayo si Mang Mateo. Kailan namin pwedeng puntahan? Tiningnan siya ng abogado. Gusto niyo pong pumunta roon? Oh, biglang napalingon si Marco. Pupunta talaga kayo, Tay? Tiningnan ni Mang Mateo ang anak. Bahay ng kapatid ko yun. Dapat akong pumunta. Umiling si Marco. Pupunta kayo, gagastos lang. Wala namang makukuha doon. Mabagal na nagsalita si Mang Mateo. Mayroon man o wala, ako mismo ang titingin. Napangisi si Marco. Bahala kayo. Pero huwag kayong umasa na sasama ako para tumulong. Agad na sumagot si Mang Mateo. Hindi kailangan. Tiningnan ni Aling Elena ang mag-ama. Namumula ang mga mata. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa bahay, kundi sa lumalaking agwat sa pagitan nilang dalawa. Paglabas nila ng opisina ng abogado, tirik na tirik ang araw sa Maynila. Naunang naglakad si Marco. Binuksan ang pinto ng kotse at walang ganang sinabi, may lakad ako bukas. Kayo na lang ang pumunta. Tumango si Mang Mateo. Sige. Sumakay si Marco, pinaandar ang makina at nagsalita ulit ng hindi lumilingon. Kung walang mapapala doon, umuwi na kayo at ibenta ang bahay. Hindi sumagot si Mang Mateo. Umalis ang sasakyan. Tumayo si Aling Elena sa tabi ng asawa at bumuntong hininga. Mahal, baka mas mabuting huwag na tayong tumuloy. Tumingin si Mang Mateo sa malayo, kung saan tinatakpan ng matataas na gusali ang kalangitan. Bumababa ang kanyang boses. Doon nanirahan si Kuya Felipe ng ilang dekada. Bago siya mamatay, sa akin pa niya iniwan. Huminto siya sandali at pabulong na nagsabi, siguradong may dahilan. Tiningnan ni Aling Elena ang asawa, biglang kinabahan. Isang mainit na hangin ang umihip, dala ang alikabok ng kalsada. Walang nakakaalam na ang paglalakbay na ito patungong Bukidnon ay tuluyang magbabago sa kanilang buhay. Kinaumagahan, napakaaga gumising ni Mang Mateo. Madilim-dilim pa sa Bulacan at tahimik pa ang eskinita sa harap ng kanilang bahay. Tanging ang kaluskos lang ng walis ng kanilang kapitbahay ang maririnig. Matagal siyang tumayo sa labas. May hawak na sigarilyo, pero hindi sinindihan. Mahigit 20 taon na siyang nakatira sa lumang bahay na ito. Bawat baldosa, bawat lamat sa pader ay kabisado na niya. Ang isipang kailangan niyang umalis ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Ngunit may kung anong nag-uudyok sa kanya na tumuloy. Sa loob ng bahay,
Nag-iimpake si Aling Elena. Isang lumang bag, ilang pirasong damit, gamot sa high blood at rayuma, isang maliit na takure, at ilang pakete ng instant noodles. Mahina siyang nagtanong, "Mahal, ilang araw ba tayo doon?" Sumagot si Mang Mateo, "Hindi pa natin alam. Titingnan muna natin ang bahay." Bumuntong hininga si Aling Elena. Hindi ako mapakali. Bakit naman niya iiwan ang isang bahay sa gitna ng liblib na plantasyon? Natatakot akong baka may kung ano. Tiningnan ni Mang Mateo ang asawa. Mabagal na nagsalita. Ilang dekada siyang nanirahan doon. Hindi siya baliw. Hindi na umimik si Aling Elena, pero bakas pa rin sa mukha niya ang pag-aalala. Ang luma nilang pickup truck ay nakaparada sa labas. Binili niya ito sa isang kakilala sa talyer. Mahigit 10 taon na itong tumatakbo. Tuklap-tuklap na ang pintura at paminsan-minsan ay ayaw umandar. Pero ito lang ang tanging sasakyan niya para sa malayong biyahe. Binuksan niya ang pinto, tiningnan ang langis at tubig, saka bumalik sa loob. Tara na! Muling nilibot ng tingin ni Aling Elena ang bahay. Pinatay ang ilaw at isinara ang pinto. Paglabas niya, pabulong niyang sinabi, "Sana hindi tayo nagkakamali." Hindi sumagot si Mang Mateo. Umandar ang makina, umusok ang tambutso, at dahan-dahang umalis ang sasakyan sa maliit na eskinita. Hindi malapit ang biyahe mula Bulacan patungong Bukidnon. At dahil luma ang sasakyan ni Mang Mateo, mas lalo itong tumagal. Dahan-dahan silang nagbiyahe. Hinto kain, hinto pahinga. Dinaanan nila ang iba't ibang probinsya hanggang sa marating ang daan papuntang Bukidnon. Nagsimulang pumangit ang kalsada. Paliko-liko, puro lubak, at nanginginig ang buong sasakyan. Si Aling Elena na nakaupo sa tabi ay mahigpit ang kapit sa upuan. "Mahal, dahan-dahan lang." Mapaklang ngumiti si Mang Mateo. "Mabagal na to. Kapag binilisan ko pa, baka bumigay na tong sasakyan." Pagtanghali, nagsimulang uminit ang makina. Kinailangan niyang itabi at buksan ang hood para palamigin ito. Umupo sila sa ilalim ng isang puno sa gilid ng daan at kinain ang baon nilang tinapay. Tumingin sa paligid si Aling Elena. Puro gubat at plantasyon. "Mahal, ang tagal na nating hindi nagbiyahe ng ganito kalayo." Dahan-dahang ngumuya si Mang Mateo. "Nung bata pa kami ni Kuya Felipe, madalas kaming magbiyahe. Wala pang magagandang kalsada noon." Nagtanong si Aling Elena. "Bakit ba siya napadpad dito?" Tumahimik sandali si Mang Mateo. Nag-away sila sa pamilya. Umalis siya. Nabalitaan ko na lang na bumili siya ng plantasyon ng kape at namuhay mag-isa. Umiling si Aling Elena. "Mamuhay mag-isa sa gubat, hindi ko maintindihan." Tumingin si Mang Mateo sa mahabang daan na kulay pula. "May mga taong ganun ang gusto." Pagkasabi niyon, tumayo siya, isinara ang hood, at nagpatuloy sa pagbiyahe. Pagsapit ng hapon, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Nang makarating sila sa Bukidnon, lalong lumiit ang daan. Dumalang ang mga bahay. Sa magkabilang gilid ay mga plantasyon ng kape, paminta, at goma na abot hanggang sa paanan ng bundok. Huminto si Mang Mateo sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan para magtanong. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sunog ang balat sa araw. Ang nakaupo at umiinom ng kape. Lumapit si Mang Mateo. "Boss,
Saan po ang daan papuntang Barangay Kwanghe? Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Sino po hanap nila? Hinahanap ko ang plantasyon ni Felipe Vargas. Bahagyang natigilan ang lalaki. Si Mang Felipe, yung nasa liblib na plantasyon. Opo! Inilapag ng lalaki ang tasa. Tumingin sa daan at mabagal na nagsalita. Matagal na iyong namumuhay mag-isa. Ilang taon na rin siyang hindi masyadong lumalabas. Nagtanong si Aling Elena. Madali lang po ba ang daan papasok? Mapaklang ngumiti ang lalaki. Hindi po. Maputik pag tag-ulan. Kahit maliit na sasakyan nahihirapan. Paano pa kaya yung pick-up nyo? Tumango si Mang Mateo. Kaya naman siguro, muling tiningnan ng lalaki ang mag-asawa at pabulong na sinabi, kung pupunta kayo roon, mag-ingat kayo. Napakunot noo si Mang Mateo. Mag-ingat sa ano? Nag-alinlangan ang lalaki. Saka sinabi, hindi ko alam. Pero paminsan-minsan, may mga dayo kaming nakikita na pumapasok sa plantasyon na yon. Hindi taga rito. Nagulat si Aling Elena. Mga dayo, tumango ang lalaki. Oo, gabi-gabi. May ilaw ng sasakyan na pumapasok. Pero kapag tinanong, walang nakakakilala. Nanahimik si Mang Mateo ng ilang segundo. Salamat po! Bumalik siya sa sasakyan, pero mas bumigat ang kanyang dibdib. Pagsakay pa lang sa upuan, nagtanong agad si Aling Elena. Narinig mo ba yon, mahal? Baka mas mabuting huwag na tayong tumuloy. Pinaandar ni Mang Mateo ang makina. Nandito na tayo! Lumiko ang sasakyan sa isang daan na kulay pula ang lupa. Makitid ito. Saktong-sakto lang sa isang sasakyan. Malago ang mga puno sa magkabilang gilid at sumasayad ang mga sanga sa katawan ng sasakyan. Lubak-lubak ang daan at may mga bahaging maputik. Dahan-dahan silang umusad. Nagsimula ng dumilim. Tumingin sa labas si Aling Elena. Nanginginig ang boses. Mahal, kinikilabutan ako. Sinubukang panatilihin ni Mang Mateo ang kalmadong boses. Pagod lang siguro ko. Yan, halos kalahating oras pa silang nagbiyahe bago sa wakas ay lumitaw ang bahay. Isang lumang bahay na kahoy sa gitna ng plantasyon ng kape. Kinakalawang na ang yero at maitim na ang kulay ng mga dingding na kahoy. Mataas na hanggang tuhod ang mga damo sa paligid. Pinatay ni Mang Mateo ang makina. Kakaiba ang katahimikan. Walang boses ng tao. Walang tahol ng aso. Tanging ang ihip lang ng hangin sa mga puno ng kape ang maririnig. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng asawa. Mahal, tama ba tong lugar? Tiningnan ni Mang Mateo ang papel na may address saka ang bahay. Tama, bumaba silang dalawa. Nakakandado ang pinto ng isang malaking padlock na kinakalawang na. Pero ang nakakuha ng pansin ni Mang Mateo ay hindi ang kandado, kundi ang isang lumang CCTV camera na nakakabit sa may bubungan. Napansin din ito ni Aling Elena. Mahal, bahay sa gitna ng plantasyon pero may kamera? Lumapit si Mang Mateo at tiningnang mabuti. Hindi na gumagana ang kamera, putol na ang kable, pero malinaw na ginamit ito dati. Hindi pa siya nakakapagsalita nang hilahin siya ni Aling Elena. Mahal, tingnan mo sa baba. Sa harap ng pinto sa lupang pula, may mga bakas ng sapatos. Hindi luma. Bago pa. Malinaw pa ang marka. Yumuko si Mang Mateo at sinapo ang lupa. Malambot pa. May bagong dating. Pabulong na sinabi ni Aling Elena. May tao ba dito, mahal?
Napatigil si Mang Mateo ng ilang segundo, saka kinuha ang susi na bigay ng abogado. Bubuksan ko ang pinto. Umingit ang kandado ng pihitin niya ito. Ilang beses niyang sinubukan bago nabuksan. Umitim ang kahoy na pinto nang itulak niya ito. Isang amoy amag ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob. Binuksan ni Mang Mateo ang flashlight. Tinanglawan niya ang sala. Mga lumang upuan, isang kahoy na aparador, isang radyo, at ilang kahon. Mukhang matagal nang inabandon na, pero hindi rin. Sa ibabaw ng mesa, may isang walkie-talkie. Nakita ito ni Aling Elena at natigilan. Mahal, ano yan? Kinuha ito ni Mang Mateo. May baterya pa. Sinubukan niyang pindutin. Kumurap ang ilaw. Nagkatinginan silang mag-asawa. Walang nagsasalita. Mahinang nagtanong si Aling Elena. Para saan to ginagamit ni Kuya Felipe? Hindi sumagot si Mang Mateo. Isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Ang bahay na ito ay hindi lang basta bahay sa gitna ng plantasyon. At ang biyaheng ito, marahil, ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Ang unang gabi sa bahay na kahoy sa gitna ng plantasyon ng kape ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ni Mang Mateo. Hindi dahil sa kakulangan ng kumot o unan o sa pagod mula sa mahabang biyahe, kundi dahil sa pakiramdam na mayroong hindi tama na bumabagabag sa isip niya mula pa nang tumuntong siya sa bahay. Kahit luma ang bahay, hindi ito mukhang matagal nang inabandona. Maalikabok ang lahat, pero hindi gaanong makapal. May mga lugar na parang kamakailan lang may humawak. Naglatag si Aling Elena ng banig na dala nila sa sahig at ginawang unan ang kanilang bag. Pundido-pundido ang ilaw dahil luma na ang kuryenteng hinihila mula sa poste sa labas. Humiga siya pero hindi makapikit. Mahal, si Mang Mateo ay nakaupo sa isang silyang kahoy. Pinupunasan ng flashlight. Bakit? Napapansin mo bang may kakaiba sa bahay na to? Hindi agad sumagot si Mang Mateo. Lumingalinga muna siya bago pabulong na nagsabi. Oh, napabangon si Aling Elena. Sabi ko na nga ba, pakiramdam ko may taong nandito kamakailan lang. Inilapag ni Mang Mateo ang flashlight. Hindi pakiramdam. Sigurado yon. Natigilan si Aling Elena. Paano mo nasabi? Itinuro ni Mang Mateo ang mesa malapit sa bintana. May baterya pa iyong walkie-talkie. May kable pa iyong kamera. At bago ang kandado. Ang taong namumuhay mag-isa sa plantasyon. Hindi gumagamit ng mga ganitong bagay. Napakalunok si Aling Elena. Baka may dumating pagkamatay ni Kuya Felipe? Umiling si Mang Mateo. Hindi ko alam. Sa labas, humuhuni ang hangin sa mga puno ng kape. Sa dilim, ang ingay ng mga kulisap ay lalong nagpabigat sa paligid. Itinaas ni Aling Elena ang kumot. Mahal, matulog na tayo. Bukas na natin isipin yan. Tumango si Mang Mateo. Pero alam niyang mahihirapan siyang makatulog ngayong gabi. Kinaumagahan, napakaaga niyang gumising. Malamig ang umaga sa Bukidnon. May hamog pa sa mga dahon ng kape. Sariwa ang hangin. Pero lalo siyang ginising nito sa isang di pangkaraniwang paraan. Lumabas siya. Nilibot ng tingin ang plantasyon. Pantay-pantay ang tubo ng mga puno ng kape, pero hindi gaanong inaalagaan. May mga bahaging mataas ang damo, at may mga lugar kung saan ang lupa ay tila hinukay at tinabunan ulit. Yumuko siya at sinapo ito. Malambot pa.
Tumayo siya ng matagal bago bumalik sa loob. Nagluluto na si Aling Elena ng noodles sa isang portable gas stove. Saan ka galing ng ganito kaaga, mahal? Sa labas, tiningnan ang plantasyon. May nakita ka ba? Umupo si Mang Mateo. May naghukay ng lupa doon sa labas. Natigil sa paghahalo si Aling Elena. Naghukay. Oo. Tiningnan niya ang asawa. Kitang-kita ang pag-aalala. Mahal, hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Hindi umimik si Mang Mateo. Dahan-dahan lang siyang kumain. Pagkatapos, tumayo siya. Titingnan ko pa ulit ang loob ng bahay. Agad na tumayo si Aling Elena. Sasama ako. Sige. Sinimulan nilang tingnan ang bawat silid. Maliit lang ang kwarto. May isang kama na kahoy, aparador, at ilang lumang damit. Ang katabing silid ay may mga plastik na kahon na puno ng gamit pang kumpuni, mga kable, baterya, at bumbilya. Binuksan ni Mang Mateo ang isang aparador na nakadikit sa pader. Sa loob, may isang makapal na kwaderno na gasgas na ang pabalat. Kinuha niya ito at pinagpagan. Ano yan? Tanong ni Aling Elena. Hindi ko alam. Binuksan niya ito. Sulat kamay ito ni Kuya Felipe. Magulo, pero malinaw. Sa unang pahina, nakasulat. Ang mga bagay na itinatago ko ay hindi sa akin. Natigilan si Mang Mateo. Tumingin si Aling Elena. Anong nakasulat? Binuklat niya ang susunod na pahina. Kung may darating na maghahanap, huwag kang magtitiwala. Walang pupunta rito na may mabuting hangarin. Nagkatinginan silang mag-asawa. Pabulong na sinabi ni Aling Elena. Mahal, hindi ko gusto ang mga linyang yan. Nagbuklat pa si Mang Mateo ng ilang pahina. May mga petsa. May mga ilang salita lang. Tapos, huminto siya sa isang linya na mas madiin ang pagkakasulat. Huwag bubuksan ang silong hanggat hindi ka sigurado. Tumingala si Mang Mateo. Silong? Agad na nagtanong si Aling Elena. Anong silong? Binalikan niya at binasang mabuti. Hindi malinaw. May ilang salita lang. Sa ilalim ng kusina, nakakandado. Buksan lang kung wala ng ibang paraan. Isinara ni Mang Mateo ang kwaderno. Tiningnan siya ng asawa. Nanginginig ang boses. Mahal, mayroon ba sa ilalim ng kusina? Napatingin silang dalawa sa kusina. Gawa sa semento ang lababo. At luma ang mga baldosa sa sahig. Sa unang tingin, walang kakaiba. Pero nang lumapit si Mang Mateo, napansin niyang may isang piraso ng kahoy na malapit sa sahig na inaiba ang kulay sa iba. Yumuko siya at kumatok. Tugtog. Hindi tunog semento. Umatras si Aling Elena. Mahal, huwag mong sabihin. Kinuha ni Mang Mateo ang maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa at sinubukang sungkitin. Bahagyang umangat ang kahoy. Sa ilalim, may isang bakal na pinto na may kandado. Isang malaking padlock na pangbodega. Napatigil silang dalawa. Walang nagsasalita. Tanging ang tibok lang ng kanilang mga puso ang maririnig. Pabulong na sinabi ni Aling Elena. Ito bang iyong silong, mahal? Matagal na tiningnan ni Mang Mateo ang kandado bago tumayo. Huwag muna nating buksan. Nakahinga nang maluwag si Aling Elena. Oo, huwag muna. Ibinalik niya ang kahoy sa dati. Magmasid pa muna tayo, pagtanghali.
Nagpatuloy sila sa paglilinis. Sa isang sulok, nakahanap si Mang Mateo ng isang lumang bakal na baul. Pagbukas niya, sa loob ay may mga kable, baterya, ilaw, at isang shotgun. Nagulat si Aling Elena. Diyos ko, may baril siya! Kinuha ito ni Mang Mateo at sinuri. Luma na pero mukhang gumagana pa. Nag-aalalang sinabi ni Aling Elena. Anong klaseng pamumuhay ba ang ginawa ni Kuya Felipe? Hindi sumagot si Mang Mateo. Lumingalinga siya sa bahay at mabagal na nagsabi. Namuhay siya na parang may binabantayan. Kinilabutan si Aling Elena. Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Inilapag ni Mang Mateo ang baril. Biglang may narinig silang kalabog sa labas. Natigilan silang dalawa. Lumabas si Mang Mateo. Walang tao sa labas. Pero ang kahoy na gate sa bakod ay nakabukas. Naaalala niyang isinara niya ito kaninang umaga. Lumabas siya at lumingalinga. Walang tao pero sa lupa malapit sa gate, may mga bagong bakas ng paa. Basa pa ang putik. Nakatayo sa likod niya si Aling Elena. Nanginginig ang boses. May dumating, di ba mahal? Matagal na tumingin si Mang Mateo bago pabulong na sumagot. Oh, mahigpit na hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng asawa. Umuwi na tayo, mahal. Natatakot na ako. Hindi agad sumagot si Mang Mateo. Binalikan niya ng tingin ang bahay, ang tabla sa ilalim ng kusina, ang kwaderno, ang baril. Saka siya nagsalita, malalim ang boses. Hindi, tiningnan siya ni Aling Elena. Mahal, mabagal na nagsalita si Mang Mateo. Iniwan ito sa akin ni Kuya Felipe. Nagbilin pa siyang huwag buksan ang silong hanggat hindi sigurado. Huminto siya sandali. Ibig sabihin, may mahalagang bagay sa loob. Pabulong na sinabi ni Aling Elena, mahalaga o mapanganib. Tumingin si Mang Mateo sa plantasyon, kung saan malakas ang ihip ng hangin at nagikiskisan ang mga dahon ng kape. Sa unang pagkakataon, isang malinaw na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang isip. May iba pang interesado sa bahay na ito. At kung hindi niya malalaman ang katotohanan sa ilalim ng silong na iyon, hindi magtatagal ay malalaman din ito ng iba. Hapon na noon, matapos matuklasan ang bakal na pinto sa ilalim ng sahig ng kusina, halos hindi na makapag-isip ng iba si Mang Mateo. Pilit niyang ipinapakitang normal lang ang lahat. Naglinis, nag-igib ng tubig, lumabas para tingnan ang mga puno ng kape, pero sa isip niya, iisa lang ang tanong na umiikot. Ano ang nasa ilalim? Iba naman si Aling Elena. Habang tumatagal, lalo siyang hindi mapakali. Ang pakiramdam na may mga estranghero sa paligid, kasama pa ang mga nakasulat sa kwaderno ni Kuya Felipe, ay nag-udyok sa kanya na lisanin na ang bahay sa lalong madaling panahon. Mabilis na dumilim. Paglubog pa lang ng araw sa likod ng mga burol, kumalat na agad ang dilim sa plantasyon. Walang ilaw sa kalsada, walang ingay ng sasakyan. Tanging ang ihip ng hangin at huni ng mga kulisap. Habang nagluluto ng kanin si Aling Elena sa portable stove, lumingon siya at nagtanong, Mahal, pwede bang matulog tayo ng maaga tapos umuwi na bukas? Si Mang Mateo ay nakaupo sa mesa, kaharap ang kwaderno ni Kuya Felipe. Bakit tayo uuwi? Hindi ako mapakali dito. Hindi tumingala si Mang Mateo. Gusto kong tingnan ang silong. Natigilan si Aling Elena. Seryoso ka? Tumango siya. Inilapag niya ang sandok. Nanginginig ang boses.
Nakasulat na sa kwaderno, kung hindi sigurado, huwag buksan. Binalikan ni Mang Mateo ang pahinang iyon, binasa ulit, at mabagal na nagsabi. Hindi niya sinabing huwag buksan. Ang sabi niya, huwag buksan hanggat hindi sigurado. Tiningnan siya ng asawa, hindi maintindihan. Nagpatuloy siya. Gusto kong makasiguro na tahimik ang bahay. Sa labas, lalong lumakas ang hangin at kumakalampag ang mga yero sa bubong. Umupo si Aling Elena, bumaba ang boses. Mahal, natatakot ako. Matagal na tiningnan ni Mang Mateo ang asawa. Ako rin, natatakot. Nagulat si Aling Elena sa sinabi niya. Bihirang-bihira sabihin ni Mang Mateo na natatakot siya. Nagpatuloy siya, malalim ang boses. Pero iniwan ito sa akin ni Kuya Felipe. Kung mayroon mang anumang bagay doon, kailangan kong malaman. Nanahimik sandali si Aling Elena bago bumuntong hininga. Kung ganon, pagkatapos kumain, buksan natin. Tumango si Mang Mateo. Mabilis silang kumain, halos walang imikan. Pagkatapos, kinuha ni Mang Mateo ang flashlight at ang kutsilyo at nagtungo sa kusina. Nakatayo sa likod niya si Aling Elena. Mahigpit ang kapit sa damit. Yumuko siya, inangat ang tabla at lumitaw ang bakal na pinto. Kinakalawang na ang malaking padlock pero mukhang matibay pa. Sinubukan niyang kalugin, hindi bumukas. Lumabas siya. Kinuha ang bolt cutter na dala niya mula pa sa Bulacan. Nag-aalalang tiningnan siya ni Aling Elena. Sigurado ka ba dyan, mahal? Isang salita lang ang sagot ni Mang Mateo. Nandito na. Inilagay niya ang bolt cutter sa kandado at diniinan. Umitim ang bakal. Sa unang subok, hindi naputol. Huminga siya ng malalim at diniinan ulit. Klang! Bumukas ang kandado. Napatigil silang dalawa. Walang nangahas na buksan agad. Huminga ng malalim si Mang Mateo at hinila ang hawakan. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Umingit ng malakas. Isang malamig na hangin ang huminga mula sa ilalim. Amoy lupa, amoy bakal, amoy amag. Umatras si Aling Elena. Mahal, tinutok ni Mang Mateo ang flashlight pababa. Sa ilalim, may hagdan ng semento. Hindi ito hukay lang, kundi isang silong na pinagawa. Tiningnan niya ito sandali at pabulong na nagsabi, "Mauuna ako." Hinawakan siya ni Aling Elena. "Sasama ako." Dahan-dahan silang bumaba. Ang hagdanan ay may 3 metro ang lalim. Bago marating ang isang maliit na silid na sementado ang pader at mababa ang kisame. Nang itutok ni Mang Mateo ang flashlight, natigilan silang dalawa. Sa loob ng silong, maraming kahon na kahoy, 2 kahadeyero, mga sako, at ilang metal na kahon. Pabulong na sinabi ni Aling Elena, "Diyos ko po." Lumapit si Mang Mateo sa isang kahon na kahoy at binuksan ito. Sa loob, mga bara ng ginto na nakabalot sa lumang dyaryo. Kumuha siya ng isa at tinutukan ng ilaw. May marka ito ng lumang SJC. Napalunok siya. "Ginto," nanginginig ang boses ni Aling Elena. "Hindi kaya peke yan." Binuksan niya ang pangalawang kahon. Sa loob, mga maliliit na estatwang tanso na mukhang napakatanda na. Binuksan niya ang isang metal na kahon. Sa loob, isang telang bag na puno ng mga mamahaling bato.
Kumikinang ito sa ilaw ng flashlight. Napaurong si Aling Elena. Halos mapaupo sa sahig. Mahal, ano anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Mang Mateo. Binuksan niya ang mas maliit na kahadiyero. Sa loob, mga tumpok ng lumang dolyar na tinalian at isang sobre. Nakasulat sa sobre, para kay Mateo. Nanigas siya. Nakita rin ito ni Aling Elena. Mahal, para sa'yo. Binuksan ni Mang Mateo ang sobre. Sa loob, ilang pirasong papel na sulat kamay. Tinutukan niya ng ilaw at binasa. Sulat ni Kuya Felipe. Mateo, kung nababasa mo ito, ibig sabihin patay na ako. Ang mga bagay sa loob ng sailong ay hindi sa akin. Noong 1998, may isang sasakyang dumaan sa plantasyon isang gabi. Nagdadala sila ng kontrabando. Siguro umiiwas sa mga forest ranger o sa border patrol. Tumagilid ang sasakyan sa may sapa sa likod ng plantasyon. Isang tao ang namatay, isa ang tumakas. Hindi ako naglakas loob na i-report, baka madamay. Itinago ko ang mga ito. Naghihintay na may kumuha, pero walang dumating. Pagkalipas ng ilang taon, may mga nagtanong, pero sinabi kong wala akong alam. Mula noon, paminsan-minsan silang bumabalik. Kinailangan kong magkabit ng kamera, maghukay ng silong, at magbantay. Kung nakita mo ito, ipinapasa ko na sa'yo ang responsibilidad. Pero tandaan mo, kung may maghanap, huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit pa sa kamag-anak. Nanginginig ang kamay ni Mang Mateo pagkatapos basahin. Agad na nagtanong si Aling Elena. Anong sabi niya? Ibinigay niya ang sulat sa asawa. Pagkabasa nito, namutla si Aling Elena. Diyos ko po, matagal silang nanahimik sa loob ng silong. Unang nagsalita si Aling Elena. Halos umiiyak na. Mahal, isuko natin to sa pulis. Hindi sumagot si Mang Mateo. Lumingalinga siya sa ginto, sa mga bato, sa pera, at sa sulat. Mabagal siyang nagsabi. 20 taon niya itong itinago. Umiling si Aling Elena. Siya ang nagtago. Hindi tayo. Hindi natin kayang itago yan. Umupo si Mang Mateo sa isang kahon na kahoy. Nakasulat na may mga bumabalik. Hinawakan siya ni Aling Elena. Kaya lalo nating dapat i-report na nahimik siya at pabulong na nagsabi. Kapag nalaman to ni Marco, ibebenta niya lahat. Nagulat si Aling Elena. Mahal, huwag mong sasabihin sa kanya. Bumuntong hininga siya. Kung hindi ko sasabihin, hanggang kailan? Sakto namang may narinig silang kalabog sa itaas, sa labas ng silong. Kalabog! Nagulat silang dalawa. Tapos isa pa. Tugtog. Parang may naglalakad sa loob ng bahay. Natarantang pabulong si Aling Elena. Mahal, may tao. Agad na pinatay ni Mang Mateo ang flashlight. Nakatayo sila sa dilim. Kumakabog ang mga puso. Sa itaas, malinaw ang mga yabag. Hindi hangin, hindi pusa, tao. Huminto ang mga yabag sa mismong kusina, sa tapat ng pinto ng silong. Napigil nilang dalawa ang kanilang hininga. Isang boses ng lalaki ang marahang narinig. May tao sa loob. Halos mapasigaw si Aling Elena. Tinakpan ni Mang Mateo ang bibig ng asawa. Nagsalita ulit ang lalaki. Mukhang kararating lang. Isang ibang boses ang sumagot. Hanapin niyo sa paligid. Narinig nilang lumabas ang mga yabag. Bumukas ang pinto.
At pagkatapos ay tumahimik, matagal na matagal. Hindi naglakas loob si Mang Mateo na buksan ang ilaw o magsalita. Nakatayo lang sila sa silong, sa dilim, sa gitna ng ginto, pera, at mga mamahaling bato. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ng malinaw. Ang natagpuan niya ay hindi swerte, kundi isang patibong na naghihintay mula pa noong 1998. Hindi agad umakyat mula sa silong ang mag-asawang Mateo at Elena. Matapos mawala ang mga yabag sa itaas, nanatili pa rin silang nakatayo sa dilim ng napakatagal. Hanggang sa manhid na ang kanilang mga binti at nananakit ang likod dahil sa hindi paggalaw. Pabulong na nagsalita si Aling Elena. Nanginginig ang boses na halos hindi na maintindihan. Mahal, umalis na kaya sila? Idinikit ni Mang Mateo ang kanyang tainga sa pader. Pilit na nakikinig. Wala nang ingay, walang yabag, walang boses. Tanging ang sipol lang ng hangin sa siwang ng pinto ng silong. Mahina niyang sinabi, siguro umalis na. Mahigpit na hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng asawa. Umakyat na tayo, mahal. Sobrang takot na ako. Binuksan ni Mang Mateo ang flashlight. Ang mahinang ilaw ay tumama sa mga kahon ng ginto, sa mga sako ng mamahaling bato, at sa sementadong hagdanan. Dahan-dahan silang umakyat. Bawat hakbang ay maingat na parang takot gumawa ng ingay. Pagdating sa bungad ng sailong, huminto si Mang Mateo at nakinig ulit. Tahimik. Itinulak niya ang bakal na pinto at inangat ang tabla. Nakabukas pa rin ang ilaw sa kusina. Kumikindat-kindat ang lumang bumbilya. Walang nagbago. Pero ang pinto sa harap ay bahagyang nakaawang. Nang makita ito ni Aling Elena, nanginginig niyang sinabi, mahal, sinara natin yan kanina. Pumasok si Mang Mateo sa sala. Lumingalinga. Walang tao. Pero ang walkie-talkie sa mesa ay naiba na ng posisyon. Malinaw na naaalala niyang hindi ganoon ang pagkakalagay nito kanina. Humarap siya sa asawa. May pumasok. Halos maiyak si Aling Elena. Mahal, umuwi na tayo. Hindi sumagot si Mang Mateo. Lumabas siya. Sa lupa sa harap ng bahay, may mga bagong bakas ng sapatos. Hindi lang isa, kundi dalawa. Isang malaking bakas at isang mas maliit. Bago pa ang mga bakas, hindi pa tuyo ang lupa. Matagal siyang tumayo. Sa isip niya, umalingaw-ngaw ang sulat ni Kuya Felipe. May mga bumabalik. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Kahit pa sa kamag-anak. Pumasok siya sa bahay. At mariing sinabi, isara mo ang pinto. At ilak. Nagulat si Aling Elena. Hindi tayo uuwi, mahal. Umiling siya. Hindi pa. Dito muna ako. Tumingin siya sa sahig ng kusina kung saan nakatakip ang tabla sa silong. Kung hinahanap nila ito, kahit umalis tayo, hahanapin pa rin nila. Walang masabi si Aling Elena. Umupo na lang siya sa isang silya, hawak ang kanyang ulo. Diyos ko, bakit tayo nasangkot sa ganito? Hindi sila nakatulog ng gabing iyon. Kinuha ni Mang Mateo ang lumang shotgun. Nilinis ito at inilagay sa tabi ng kanilang higaan. Lalo lang nag-alala si Aling Elena. Mahal, huwag mo naman akong takutin. Pabulong na sinabi ni Mang Mateo, para lang may panlaban tayo. Madaling araw na sila nakatulog ng bahagya. Bandang 8:00,
Narinig nila ang ugong ng motorsiklo mula sa labas. Pareho silang nagising. Lumabas si Mang Mateo, isang motorsiklo ang pumasok sa bakuran. Ang sakay ay si Marco. Sa likod niya, may isang lalaking hindi nila kilala. Naka-polo shirt, nakasalamin, at may dalang bag. Habang ipinaparada ang motor, malakas na sinabi ni Marco, "Tatay! Anay!" Tumakbo palabas si Aling Elena. "Marco, anak! Bakit ka na parito?" Lumingalinga si Marco at sumimangot. Grabe naman tong lugar, ang liblib. Saka siya lumingon sa kasama. Sabi ko sa'yo, malaki ang plantasyon. Bumaba ang lalaki at maingat na tiningnan ang paligid. Lumabas si Mang Mateo. Malamig ang boses. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Marco. "Dadalawin ko lang ho ang bahay ni tatay." Tumingin si Mang Mateo sa estranghero. "Sino to?" Mabilis na sumagot si Marco. "Si Mr. Cruz po, real estate agent." Napakunot noo si Mang Mateo. "Agent?" Tumango si Marco. "Naisip ko na. Ibenta natin tong plantasyon. May pera tayong pambayad utang. Tapos ibibili ko kayo ng maliit na bahay sa Bulacan." Sumingit si Aling Elena. "Marco, hindi pa sinasabi ng tatay mo na ibebenta." Humarap si Marco. "Nay, anong gagawin natin sa plantasyong to? Ang hirap ng daan. Sinong titira dito?" Matigas na sinabi ni Mang Mateo, "Hindi ko ibebenta." Sumimangot si Marco. "Tay, huwag na kayong magmatigas. Hinahabol na ako ng mga tao." Diretso siyang tiningnan ni Mang Mateo. "Kung hinahabol ka, harapin mo mag-isa." Tumahimik si Marco ng isang segundo at bumaba ang boses. "Tay, seryoso ako. Malaki ang utang ko." Nag-aalalang nagtanong si Aling Elena. "Magkano?" Hindi sumagot si Marco. Sumingit ang lalaking si Mr. Cruz. Magaan ang boses. "Mang Mateo, titingnan ko lang po ang lupa. Kung maibebenta, para rin naman po sa ikabubuti ng pamilya ninyo." Hindi gusto ni Mang Mateo ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa bahay. Ang mga mata nito ay hindi parang sa isang ahente, kundi parang sa taong may hinahanap. Maikli niyang sinabi, "Hindi ibebenta." Nainis si Marco. "Tay!" Tumalikod si Mang Mateo. "Umuwi na kayo." Napatigil si Marco. Namula ang mukha at saka dire-diretsong pumasok sa bahay. "Titingnan ko lang." Sinubukang pigilan ni Aling Elena. "Marco, huwag." Pero nakapasok na si Marco sa kusina. Lumingalinga siya at huminto. Napatingin ang mga mata niya sa sahig sa may tabla. Yumuko siya at kumatok. Tugtog. Iba ang tunog. Lumingon si Marco. Anong nasa ilalim nito? Agad na lumapit si Mang Mateo. "Wala." Hindi naniwala si Marco. Yumuko siya at sinapo ang gilid ng tabla. "Anong tinatago niyo rito?" Natarantang sinabi ni Aling Elena. "Wala anak, wala." Tinitigan sila ni Marco. Tumayo siya at mapaklang ngumiti. "Alam ko na." Naningkit ang mga mata ni Mang Mateo. "Anong alam mo?" Pabulong pero siguradong sinabi ni Marco. "Imposibleng isang plantasyon lang ang iiwan ni Tito Felipe." Naging tensyonado ang hangin sa kusina. Ang ahente sa labas ay, ay nakatingin din sa loob. Ang mga mata nito ay dumaan sa sahig. At pagkatapos ay kay Mang Mateo. Malinaw na nakita ni Mang Mateo na hindi lupa ang interes ng lalaki, kundi ang silong. Lumingon si Marco sa ahente. "Sabi ko sa'yo
Bahagya lang tumango ang lalaki, hindi nagsalita. Lumapit si Mang Mateo at hinarangan ang tabla. Lumabas ka! Napakunot noo si Marco. Type. Lumabas ka! Mababa pero matigas ang boses ni Mang Mateo. Tiningnan siya ni Marco sandali at mapaklang ngumiti. Sige, itago nyo kung gusto nyo. Lumabas siya, pero bago umalis, pabulong niyang sinabi na sapat lang para marinig ni Mang Mateo. Akala nyo ba wala akong alam, tay? May nagsabi sa akin na may itinatagong gamit si Tito Felipe. Natigilan si Mang Mateo. Sinong nagsabi? Hindi sumagot si Marco. Dinagdagan lang niya. Kung hindi nyo ibebenta, ako ang magbebenta. Sumigaw si Mang Mateo. Subukan mo! Lumingon si Marco. Namumula ang mga mata. Kung hindi ko to maibebenta, mamamatay ako. Nagulat si Aling Elena sa sinabi niya. Marco, anong sinasabi mo? Humingal si Marco. Tiningnan ang ama, tapos ang ina, at pabulong na sinabi. Binigyan nila ako ng 1 linggo. Nagtanong si Mang Mateo. Sinong nila? Tumahimik si Marco at mahinang sinabi. Yung mga pinagkakautangan ko. Natahimik ang lahat. Ang ahente sa labas, nagbago ang tingin. Matagal na tiningnan ni Mang Mateo ang anak at mabagal na nagtanong. Magkano? Napalunok si Marco. Halos 5 milyon. Halos matumba si Aling Elena. Diyos ko po! Tumingin sa sahig si Marco. Plano kong ibenta ang lupa para ipambayad. Bawat salita ay diniinan ni Mang Mateo. Hindi ibebenta. Tumingala si Marco. Namumula ang mga mata. Gusto niyo ba akong mamatay, tay? Diretso siyang tiningnan ni Mang Mateo. Kasalanan mo yan. Panagutan mo. Napatigil si Marco ng ilang segundo at tumalikod papunta sa motor. Bago niya ito pinaandar, lumingon siya at binitawan ang isang linyang nagpakilabot kay Mang Mateo. Kung hindi nyo ibebenta, sila mismo ang pupunta rito. Umalis ang motorsiklo. Nag-iwan ng makapal na alikabok. Matagal na nakatayo si Mang Mateo. Nanginginig ang boses ni Aling Elena. Mahal, sino sila? Tumingin si Mang Mateo sa daan. Sa isip niya, iisa lang ang tumatakbo. Ang mga taong dumating kagabi. At ang mga pinagkakautangan ni Marco ay iisang grupo lang. At kung tama siya, hindi na sikreto ang silong sa ilalim ng kusina. Pagkaalis ni Marco, lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Dati, iniisip ni Mang Mateo na ang laman ng silong ay sikreto lang ni Kuya Felipe. At marahil ay may ilang estranghero lang na naghahanap. Pero mula nang marinig niya ang tungkol sa utang ni Marco at ang linyang sila mismo ang pupunta rito, naintindihan niyang mas delikado na ang sitwasyon. Nakaupo si Aling Elena sa gilid ng kama. Mahigpit na yakap ang bag. Namumutla siya. Mahal, umuwi na tayo. Huwag na tayong makialam dito. Si Mang Mateo ay nakatayo sa may pinto. Nakatingin sa plantasyon. Hindi siya lumingon. Pag uwi natin, anong mangyayari? Basta, umuwi muna tayo at doon mag-isip. Umiling siya. Kung alam nilang pumunta dito si Marco at alam nila ang tungkol sa plantasyong ito, kahit umuwi tayo, hindi tayo ligtas. Tiningnan siya ni Aling Elena. Sa tingin mo ba, pupunta talaga sila? Nanahimik siya sandali at mabagal na nagsabi. 20 taon itong itinago ni Kuya Felipe. Pero bumabalik pa rin sila. Ibig sabihin, hindi maliit na bagay ang nasa ilalim. Kinilabutan si Aling Elena.
Gusto ko lang ng kapayapaan. Humarap si Mang Mateo, bumaba ang boses. Ako rin. Pero ngayon, hindi na natin makukuha yun sa paghiling lang. Sa labas, humuhuni ang hangin sa mga puno ng kape. Ang pakiramdam na may nakamasid mula sa kung saan ay hindi nagpatigil kay Mang Mateo sa loob ng bahay. Kinuha niya ang kanyang sombrero at lumabas. Sumigaw si Aling Elena. Saan ka pupunta, mahal? Sa may bungad lang, titingnan ko. Sasama ako. Wag na, dito ka na lang. Pero hindi nakinig si Aling Elena. Sumunod pa rin siya. Makitid ang daan palabas. Matataas ang mga puno ng kape sa magkabilang gilid. Halos natatakpan ang tanawin. Ilang metro pa lang ang nalalakad nila. Huminto si Mang Mateo. Sa lupang pula, may mga bakas ng gulong. Hindi ng motor, kundi ng kotse. Yumuko siya at tiningnang mabuti. Bago pa ang mga bakas. Nakita rin ito ni Aling Elena. Bakit may kotseng pumasok dito? Umiling si Mang Mateo. Hindi ko alam. Liblib ang plantasyon, mahirap ang daan. Walang normal na sasakyang papasok dito. Naaalala niyang mula kahapon, tanging ang motor lang ni Marco ang dumating. Sinundan niya ng tingin ang mga bakas. Papunta ito sa pangunahing kalsada at nawala. Matagal siyang tumayo. Muling pumasok sa isip niya ang sulat ni Kuya Felipe. May mga bumabalik. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Hinila siya ni Aling Elena. Mahal, bumalik na tayo. Pagbalik nila, kalahati pa lang ng daan, may nakita silang isang lalaking nakatayo sa harap ng gate. Isang estranghero, mga 40 anyos, matangkad, naka-long sleeves na polo, at madilim na pantalon. Nakasandal siya sa isang motorsiklo. Natigilan si Mang Mateo. Pabulong na sinabi ni Aling Elena. Sino yan, mahal? Nang makita sila ng lalaki, tumayo ito ng tuwid at ngumiti. Magandang araw po. Taga Luzon ang punto, hindi taga roon. Lumapit si Mang Mateo, ilang metro ang layo. Sino ka? Inilahad ng lalaki ang kamay. Ako po si Leo. May itatanong lang sana. Hindi inabot ni Mang Mateo ang kamay. Anong itatanong mo? Lumingalinga si Leo sa plantasyon at sa bahay. Kayo po ba ang bagong dating dito? Oh, dati. Si Mang Felipe ang nakatira dito. Tama po ba? Tumango si Mang Mateo, kapatid ko. Tumango-tango si Leo na parang alam na niya. May kaunting kakilala po ako kay Mang Felipe. Matagal na. Tiningnan siya ni Aling Elena mula ulo hanggang paa. Hindi mukhang magsasaka. Diretso siyang tinanong ni Mang Mateo, anong kailangan mo? Bahagyang ngumiti si Leo. Wala naman po. Gusto ko lang sanang itanong kung may iniwan si Mang Felipe bago siya pumanaw. Kinilabutan si Mang Mateo sa tanong. Pinanatili niyang normal ang boses. Iniwan niya ang bahay at plantasyon. Diretso siyang tiningnan ni Leo. Iyon lang. Tiningnan din siya pabalik ni Mang Mateo. Iyon lang. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Walang kumukurap. Biglang ngumiti si Leo. Nagtatanong lang po. Narinig ko kasi noon na may itinatagong gamit si Mang Felipe para sa ibang tao. Nasa likod niya si Aling Elena. Mahigpit ang kapit sa damit. Nagtanong si Mang Mateo, anong gamit? Nagkibit balikat si Leo. Hindi malinaw. Narinig ko lang noon na may tumagilid na sasakyan sa plantasyon. May namatay. Lalong kumabog ang puso ni Mang Mateo. Pero kalmado pa rin siyang nagsabi. Wala akong alam dyan. Tumangutango si Leo na parang hindi naniniwala.
at mahinang sinabi, "Kung may magtanong sa inyo, sabihin niyo lang ang totoo." Nakakainip din maghintay ang may-ari. Ang sinabi niya ay parang biro, pero ang mga mata niya ay hindi. Nagtanong si Mang Mateo, "Sino ka ba?" Ngumiti si Leo, "Isang dating kakilala lang." Pagkasabi niyon, pumunta siya sa motor at pinaandar ito. Bago umalis, idinagdag niya ng hindi lumilingon. Sa ganitong kaliblib na lugar, mag-lock kayo ng pinto sa gabi. Umalis ang motor, papalayo ang ingay. Halos hindi na makatayo si Aling Elena. Napakapit siya sa bakod. "Mahal, nakita mo ba yon?" Tiningnan ni Mang Mateo ang daan. "Nakita ako." "Dito pa ba tayo, mahal?" Hindi siya sumagot. Pumasok sila sa bahay at isinara ang pinto. Matagal silang hindi nag-imikan. Umupo si Aling Elena sa silya. Nanginginig ang boses. Tama si Kuya Felipe. May naghahanap. Pabalik-balik sa paglalakad si Mang Mateo. Gulong-gulo ang isip niya. Kung nagtatanong lang ang lalaking yon, hindi niya direktang babanggitin ang tungkol sa tumagilid na sasakyan. Ibig sabihin, alam nila o kahit papaano, naghihinala sila. Huminto siya sa harap ng tabla sa kusina. Matagal itong tinitigan. Agad na sinabi ni Aling Elena, "Mahal, huwag mo nang buksan." Pabulong niyang sinabi, "Kahit hindi ko buksan, sila ang magbubukas." Natakot si Aling Elena. "Anong gagawin natin?" Hindi siya sumagot. Lumabas siya, tumingala sa langit. Dumarating na ang madidilim na ulap, lumalakas ang hangin, at lumalamig ang paligid. Pumasok siya at mariing sinabi, "Bukas, pupunta ako sa munisipyo." "Anong gagawin mo?" "Magre-report sa pulis." Nakahinga ng maluwag si Aling Elena, halos maiyak. "Oo, mahal, i-report mo na. Hindi ko na kaya." Tumango siya. Hindi pwedeng lumaki pa ang gulo na to. Sakto namang may narinig ulit silang ingay sa labas. Pareho silang nagulat. Isang tunog na parang nabaling sanga. Agad na pinatay ni Mang Mateo ang ilaw. Tumayo sila sa dilim. Sa labas, may mga mahinang yabag. Hindi hangin, hindi hayop, tao. Umiikot ang mga yabag sa paligid ng bahay at huminto sa likod, sa may kusina, sa tapat mismo ng silong. Nanginginig si Aling Elena na halos hindi na makatayo. Mahigpit na hinawakan ni Mang Mateo ang shotgun, pero hindi siya nangahas na buksan ang pinto. Matagal na huminto ang mga yabag at may narinig silang mga bulungan na hindi maintindihan. Pagkatapos, papalayo ang mga yabag hanggang sa tumahimik. Matagal na hindi binuksan ni Mang Mateo ang ilaw. Nakatayo lang siya sa dilim. Sa isip niya, iisa lang ang tumatakbo. Bumalik na sila. At sa pagkakataong ito, alam na nila kung nasan ang hinahanap nila. Kinaumagahan, halos hindi nakatulog si Mang Mateo. Buong gabi siyang nakikinig sa bawat maliit na ingay sa labas. Sa tuwing malakas ang ihip ng hangin, nagigising siya. Si Aling Elena naman, pabalik-balik ang tulog. Madaling araw na siya nakatulog ng mahimbing. Pagsikat pa lang ng araw, bumangon na si Mang Mateo. Hindi niya binuksan ang ilaw. Binuksan lang niya ang pinto at tumingin sa labas. Makapal ang hamog sa plantasyon at sa sobrang tahimik, rinig na rinig ang patak ng tubig mula sa yero.
Matagal siyang tumayo bago pumasok. Kagigising lang ni Aling Elena. Nang makita niyang nakasuot na ng jacket ang asawa, nagtanong siya, "Saan ka pupunta ng ganito kaaga, mahal?" Pabulong na sinabi ni Mang Mateo, "Sa munisipyo." Agad na bumangon si Aling Elena. "Magre-report sa pulis?" Tumango siya. "Oo." Nakahinga ng maluwag si Aling Elena, pero nag-aalala pa rin. "Sasama ako." "Wag na, dito ka na lang. Hindi ako mag-isang maiiwan dito." Tiningnan ni Mang Mateo ang asawa. Namumutla pa rin ito at maitim ang ilalim ng mga mata dahil sa puyat. Bumuntong hininga siya. "Sige, sumama ka." Nilock nila ang pinto, tiningnan ulit ang gate at sumakay sa pick-up. Hirap umandar ang makina. 2 beses niyang sinubukan bago umandar. Dahan-dahan siyang nagmaneho. Basa pa sa hamog ang daan, madulas at maputik. Walang nagsasalita sa buong biyahe. Nang makarating sila sa pangunahing kalsada, nagsalita si Aling Elena. "Mahal, sasabihin ba natin lahat?" Nagtanong pabalik si Mang Mateo. "Lahat ng ano?" "Yung tungkol sa silong, sa ginto, sa mga bato, lahat." Nag-isip siya sandali. "Kung sasabihin natin lahat, baka madamay tayo. Kung hindi naman natin sasabihin, paano sila maniniwala?" Nanahimik siya. Maya-maya, nagsalita siya. "Sasabihin ko na may mga estrangherong dumating, may nagtanong, may naglalakad sa gabi. Yung tungkol sa saylong, saka na." Tumango si Aling Elena, pero hindi pa rin mapakali. "Natatakot lang ako na baka lalo lang tayong magkagulo kapag sinabi natin." Tumingin sa unahan si Mang Mateo. "Kung hindi natin sasabihin, siguradong magkakagulo. Ang munisipyo ay malapit sa palengke. Isang hilera ng mabababang gusali na luma na ang pintura. Sa tabi nito, may police station." Ipinark ni Mang Mateo ang sasakyan at bumaba. Nakasunod sa kanya si Aling Elena. Sa loob ng istasyon, isang batang pulis ang nagsusulat. Nang makita sila, tumingala ito. "Ano po ang kailangan nila?" Sabi ni Mang Mateo. "Gusto ko sanang mag-report." Tumayo ang pulis. "Tungkol po saan?" Lumingalinga si Mang Mateo at pabulong na sinabi, "Pwede po bang sa labas tayo mag-usap?" Nagulat ang pulis pero tumango pa rin. Lumabas silang tatlo. Dahan-dahang ikinuwento ni Mang Mateo ang tungkol sa mga estrangherong nagtatanong tungkol kay Kuya Felipe, ang mga bakas ng sasakyan at sapatos, at ang mga taong naglalakad sa paligid ng bahay tuwing gabi. Makinig na makinig ang pulis. Pagkatapos, nagtanong siya, "Kayo po ba ang nakatira sa plantasyon ni Mang Felipe?" "Oh!" Tumango siya. "Yung bahay na yun, bihira talagang puntahan. Pero paminsan-minsan, may naririnig kaming mga sabi-sabi na may mga dayo raw na pumapasok doon." Agad na nagtanong si Aling Elena, "Bakit po hindi nyo tiningnan?" Bumuntong hininga ang pulis. "Malawak po ang plantasyon at liblib. Kung walang partikular na report, mahirap po para sa amin." Tiningnan siya ni Mang Mateo. "Kagabi, may pumasok sa bakuran namin." Napakunot noo ang pulis. "Nakita niyo po ba ang mukha?" "Hindi." "May nawala po ba?" Umiling si Mang Mateo. "Wala." Nag-isip sandali ang pulis. "Sige po, i-report ko ito sa headquarters. Yung mga report tungkol sa mga estranghero sa gabi, kailangan naming imbestigahan." Tumango si Mang Mateo. "Pakiusap, tingnan niyo po. Hindi kami mapakali doon," sabi ng pulis. "Ngayon din, magpapadala kami ng tao para tingnan." Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Aling Elena.
Paglabas nila ng istasyon, pabulong niyang sinabi, "Mabuti naman, mahal." Hindi umimik si Mang Mateo, mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Pauwi. Huminto si Mang Mateo sa isang maliit na karinderya. May ilang taong umiinom ng kape. Umorder siya ng 2 basong tubig. Maya-maya, sabi ni Aling Elena, "Mahal, ibenta na kaya natin ang plantasyon?" Tiningnan niya ang asawa. "Kanino?" "Kahit kanino, basta makaalis na tayo." Umiling siya. "Hindi pa pwede." Nagtanong si Aling Elena, "Gusto mo pa bang manatili doon?" Hindi siya sumagot. Sa kabilang mesa, may 2 lalaking nag-uusap. Mahina ang boses, pero sapat para marinig. "Narinig ko, dati raw sa plantasyong yon, may tumagilid na sasakyan." "Anong sasakyan?" "Yung may dalang kontrabando, ginto at mga antigo raw." Natigilan si Mang Mateo, narinig din ito ni Aling Elena at namutla. Nagpatuloy ang lalaki. Sabi, "May namatay daw pero walang nag-report." Nagtanong ang isa, "Nasaan na yung mga gamit?" "Iwan, nawala na lang." Napatingin si Mang Mateo. Hindi sila napansin ng 2 lalaki. Nagpatuloy sila na parang normal lang na usapan. "Sabi-sabi lang dito, yan. Paminsan-minsan, may mga dayo raw na dumarating para maghanap." Mahigpit na hinawakan ni Aling Elena ang kamay ni Mang Mateo sa ilalim ng mesa. Inilapag niya ang baso, hindi na uminom. Tumayo siya. "Uwi na tayo." Pagsapit ng hapon, pagpasok pa lang ng sasakyan sa plantasyon, nakita agad ni Mang Mateo ang isang pick-up na nakaparada sa harap ng gate. Kumabog ang puso niya. Nanginginig si Aling Elena. "Sino yan, mahal?" Pinatay niya ang makina at bumaba. Sa harap ng bahay, may 2 lalaking nakasibilyan na nag-uusap. Nang makita si Mang Mateo, lumapit ang isa. "Kayo po ba si Mang Mateo?" "Oh, ako na nga. Galing po kami sa headquarters. Nireport po ng istasyon kaninang umaga. Nakahinga ng maluwag si Mang Mateo." "Aho," sabi ng lalaki. "Titingnan lang po namin." Gumaan din ang pakiramdam ni Aling Elena. Pumasok sila sa bahay at lumingalinga. Nagtanong ang pulis, "Saan niyo po narinig ang ingay kagabi?" Itinuro ni Mang Mateo ang likod ng kusina, diyan sa paligid. Lumabas ang pulis. Tiningnan ang paligid at yumuko para suriin ang lupa. May mga bakas nga. Pabulong niyang sinabi sa kasama, saka lumingon. "Manatili lang po kayo dito. Kung may kakaiba, i-report niyo agad." Tumango si Mang Mateo. "Salamat." Umalis ang 2 pulis. Nakahinga ng maluwag si Aling Elena. Salamat sa Diyos. Tiningnan ni Mang Mateo ang papalayong sasakyan, pero mabigat pa rin ang kanyang loob. Pumasok siya sa bahay, umupo sa mesa, at binuksan ulit ang kwaderno ni Kuya Felipe. Binalikan niya ang huling pahina. May isang linya na hindi niya nabasa ng maayos. Magulo ang sulat, parang minadali. Hindi lang iisang grupo. Kinilabutan si Mang Mateo, nagbasa siya ulit. Kapag nalaman nila, hindi sila titigil. Nanginginig ang kamay niya. Nakita ito ni Aling Elena. "Mahal, ano yan?" Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa tabla sa ilalim ng kusina at pabulong na sinabi, "Hindi pa tapos ang lahat." Sa labas, muling umihip ang hangin. Nagkiskisan ang mga dahon ng kape. At sa kung saang bahagi ng plantasyon, may isang mahinang ingay na parang may taong dumaan. Nang gabing iyon,
matapos umalis ang dalawang pulis. Hindi gumaan ang pakiramdam sa loob ng bahay. Taliwas sa inaasahan ni Aling Elena. Sa halip, lalong naramdaman ni Mang Mateo na papalapit na sila sa isang puntong wala ng atrasan. Nakaupo siya sa mesa, kaharap ang kwaderno ni Kuya Felipe, pero hindi na nagbabasa. Ang mga kailangan niyang malaman ay sapat na para maintindihan niyang ang laman ng silong ay hindi lang ginto o mga antigo, kundi bahagi ng isang mas malaking kwento na nagsimula maraming taon na ang nakalipas at ngayon ay nagbabalik. Nanginginig ang kamay ni Aling Elena habang naghahanda ng hapunan. Pumunta na ang mga pulis. Mahal, siguro hindi na sila maglalakas loob na bumalik. Umiling si Mang Mateo. Kung takot sila, hindi na sana sila bumalik-balik sa loob ng maraming taon. Umupo si Aling Elena, pabulong. Gusto ko na talagang umuwi. Tiningnan niya ang asawa. Lumambot ang boses. Bukas, mag-iisip tayo. Tumango si Aling Elena, pero hindi pa rin mapakali. Kakaunti pa lang ang nakakain nila nang may marinig silang ugong ng motorsiklo sa labas. Hindi lang isa, kundi dalawa. Agad na ibinaba ni Mang Mateo ang kanyang kubyertos. Tumingin si Aling Elena sa pinto. Namumutla. Mahal, sila na naman. Huminto ang mga motor sa harap ng gate. May narinig silang nag-uusap. Isang pamilyar na boses. Dito yan. Biglang tumayo si Mang Mateo. Si Marco. Lumabas siya. Sa labas ng gate, may dalawang motorsiklo. Nakatayo si Marco sa gitna, kasama ang dalawang estranghero. Ang isa ay mga 40 anyos, malaki ang katawan, sunog ang balat, at maliliit ang mga mata na mukhang mabangis. Ang isa naman ay mas bata, maikli ang buhok, at puno ng tattoo ang braso. Nang makita si Marco, agad siyang nagsalita. Tatay, tiningnan ni Mang Mateo ang anak. Malamig ang boses. Bakit ka na naman nandito? Hindi sumagot si Marco. Lumingon lang siya sa dalawang lalaki. Ayan ang bahay. Tumakbo palabas si Aling Elena. Nang makita ang eksena, nataranta siya. Marco, anak, sinong mga kasama mo? Lumapit ang lalaking malaki ang katawan, lumingalinga at nagsalita. Sa inyo ba tong bahay? Diretso siyang tiningnan ni Mang Mateo. Oh, tumango ang lalaki. Mabuti. Ang boses niya ay hindi nagtatanong, kundi nagpapatunay. Nagtanong pabalik si Mang Mateo. Sino ka? Bahagyang ngumiti ang lalaki. Isang kakilala. Matigas na sinabi ni Mang Mateo, wala akong kilalang tulad mo. Sumingit si Marco. Nagmamadali. Tay sa loob na lang tayo mag-usap. Humarap si Mang Mateo sa anak. Magsalita ka ng malinaw. Kinagat ni Marco ang labi. Nakatingin sa baba. Sinama ko lang si Kuya Hector para tingnan ang lupa. Mapaklang tumawa si Mang Mateo. Titingin ng lupa pero may kasama pang iba. Lumapit ang lalaking si Hector. Malamig ang tingin. Hindi lupa ang pinunta namin dito. Agad na naging tensyonado ang paligid. Umatras si Aling Elena. Mahal, hindi maganda to. Diretsong tiningnan ni Hector si Mang Mateo. Dito nakatira si Felipe dati. Di ba? May itinago siyang gamit para sa ibang tao. Di ba? Nanahimik si Mang Mateo. Si Marco sa tabi niya ay humihingal. Humarap siya sa anak. Anong sinabi mo sa kanila? Hindi makatingin si Marco. Sinabi ko lang na may plantasyon. Mapaklang ngumiti si Hector. Mas marami kang sinabi kaysa dyan. Nanginginig ang boses ni Marco. Narinig.
Narinig ko lang sa iba. Humarap si Hector kay Mang Mateo. Diretsahan na, may gamit sa ilalim. Kukunin namin. Halos matumba si Aling Elena. Ano, anong sinasabi mo? Napakuyom ng kamao si Mang Mateo. Wala. Lumapit pa si Hector. Huwag mo kaming pahirapan. Ang lalaking may tattoo ay lumapit din. Diretso ang tingin sa sahig ng kusina. Nakita ni Mang Mateo na alam niya. Mabagal na sinabi ni Hector. Dati, may tumagilid na sasakyan dito. Nawala ang kargamento. Matagal na naming hinahanap. Kumabog ang puso ni Mang Mateo. Pero sinabi pa rin niya, wala akong alam. Ngumiti si Hector. Alam mo man o hindi, malalaman din natin mamaya. Lumingon siya kay Marco. Ituro mo. Napatigil si Marco. Pawis na pawis. Hindi, hindi ko alam. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Marco. Pak! Bumagsak siya sa lupa. Sumigaw si Aling Elena. Diyos ko! Sumigaw si Hector. Ituro mo. Nanginginig na itinuro ni Marco ang kusina. Doon, sa loob. Sumugod si Mang Mateo. Huwag! Hinarang siya ng lalaking may tattoo at itinulak sa pader. Huwag kang gagalaw! Umiiyak si Aling Elena. Huwag niyo siyang saktan. Anak ko yan. Hindi siya pinansin ni Hector. Pumasok siya sa kusina, tiningnan ang tabla sa sahig, at ngumiti. Tama nga. Lumingon siya. Buksan mo. Tumayo ng tuwid si Mang Mateo. Hindi. Tiningnan siya ni Hector. Malamig na parang yelo ang mga mata. Ikaw ang magbubukas? O siya? Sinipan niya si Marco. Sumigaw si Marco. Tay, buksan niyo na! Lumuhod si Aling Elena. Mahal, buksan mo na. Mamamatay siya. Napatigil si Mang Mateo. Pumasok sa isip niya ang sulat ni Kuya Felipe. Kung may maghanap, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Pero sa harap niya, ang kanyang anak. Nanginginig si Marco. Namumula ang mga mata. Tay, parang awan niyo na. Napapikit si Mang Mateo at nagsabi, wala akong susi. Ngumiti si Hector. Kahit anong kandado, kayang buksan. Lumingon siya sa lalaking may tattoo. Kunin mo ang gamit. Pumunta ang lalaki sa motor at kumuha ng bareta at martilyo. Umiiyak si Aling Elena. Huwag, huwag niyong buksan, narinig ni Hector at lumingon. Matalino ka rin pala. Tiningnan siya ni Mang Mateo. Kahit anong nasa ilalim, hindi ko rin naman maitatago. Ngumiti si Hector. Mabuti nang alam mo, sinimulang sungkitin ng lalaking may tattoo ang tabla. Kalabog, kalabog. Umalingaw-ngaw ang bawat tunog sa kusina. Nakaupo sa sahig si Marco, takip ang mukha. Nanginginig si Aling Elena, nakakapit sa pader. Nakatayo lang si Mang Mateo, pero mahigpit ang kuyom ng kanyang kamao. Sa labas, malakas ang ihip ng hangin. Umitim ang pinto. Biglang bumukas ang tabla at lumitaw ang bakal na pinto. Yumuko si Hector at ngumiti. Tama nga kung taang ang hinala ko. Lumingon siya kay Mang Mateo. Buksan mo. Umiling si Mang Mateo. Wala akong susi. Suminyas si Hector. Itinaas ng lalaking may tattoo ang martilyo at pinukpok ito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal. Sumigaw si Aling Elena. Huwag! Lumingon si Hector at sumigaw. Tumahimik ka. Tiningnan ni Mang Mateo ang eksena. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Alam niyang kapag nabuksan nila ito, hindi dito magtatapos ang lahat. At sakto sa sandaling iyon,
Sa labas ng gate, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sasakyan. Hindi lang isa, kundi marami. Tunog ng biglaang preno, pagbukas ng mga pinto, at isang malakas na sigaw. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Ang sigaw na iyon sa labas ay nagpatigil sa lahat sa loob ng kusina. Pulis! Huwag kayong tatakbo. Ang lalaking may tattoo na nakataas ang martilyo ay biglang napalingon sa pinto. Nagulat din si Hector. Nagbago ang itsura. Tanging si Marco lang ang nakaupo pa rin sa sahig. Namumutla, hindi maintindihan ang nangyayari. Halos mapaluhod si Aling Elena. Mahigpit ang kapit sa mesa. Mahal, mga pulis. Nakatayo lang si Mang Mateo. Kumakabog ang puso niya, pero gumaan ng kaunti ang kanyang dibdib. Alam niyang nag-report siya kaninang umaga. Pero hindi niya inasahang babalik sila agad-agad. At sa tamang-tamang pagkakataon pa, sa labas, may mga yabag na tumatakbo. May sumisigaw. Huwag kang gagalaw. At may tunog ng bakal na bumagsak sa lupa. Binitawan ng lalaking may tattoo ang martilyo at tumakbo sa likurang pinto. Susunod sana si Hector, pero pagdating niya sa pinto, isang boses ang sumalubong sa kanya. Huwag kang kikilos. Dalawang pulis na nakasibilyan ang nakaharang sa daan. At sa likod nila, marami pang iba. May hawak na flashlight at batuta. Naging tensyonado ang hangin. Natigilan si Hector at dahan-dahang itinaas ang mga kamay. Mga boss, nagkakamali lang kayo. Pumasok ang pinakamatandang pulis. Mabilis na lumingalinga sa kusina at huminto ang tingin sa nakabukas na pinto ng silong. Malamig niyang tinanong, anong pagkakamali? Pilit nang umiti si Hector. Titingnan lang po namin ang lupa. Tiningnan ng pulis si Marco na nakaupo sa sahig. May pasa sa mukha at putik sa damit. Titingin ng lupa pero nananakit ng tao. Walang sumagot. Lumapit si Mang Mateo. Nag-report po ako kanina. Kagabi, may naglalakad sa paligid ng bahay. Kanina, pinilit nila kaming buksan ang silong. Humarap sa kanya ang pulis. Anong laman ng silong? Natigilan si Mang Mateo sa tanong. Tiningnan siya ni Aling Elena. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Huminga ng malalim si Mang Mateo. Mga gamit po ng kapatid kong iniwan. Nagtanong ulit ang pulis. Anong gamit? Nanahimik si Mang Mateo. Matagal siyang tiningnan ng pulis bago lumingon sa mga kasama. Pusasan silang lahat. Lumapit ang dalawang pulis at pinusasan si Hector at ang lalaking may tattoo. Hindi nanlaban si Hector. Mapakla lang siyang ngumiti. Masyado kang mainit, Mang Mateo. Hindi sumagot ang pulis. Nakaupo pa rin si Marco. Nakatingin sa eksena. Namumutla. Yumuko ang isang batang pulis. Tumayo ka. Nanginginig si Marco. Wala po akong kinalaman. Sumigaw si Mang Mateo. Tumayo ka! Nagulat si Marco at dali-daling tumayo. Nagkatinginan ang dalawang pulis at pinusasan din si Marco. Sumigaw si Aling Elena. Huwag po! Anak ko yan! Kalmadong sinabi ng pulis. Pansamantalang iimbestigahan lang po, ginang. Lumingon si Marco sa ama. Namumula ang mga mata. Tay, magsalita naman kayo. Matagal siyang tiningnan ni Mang Mateo bago tumalikod. Dalhin niyo na silang lahat sa headquarters. Gabi na nang umalis ang mga sasakyan ng pulis. Tinanglawan ng mga ilaw ang madilim na daan. Mag-asawang nakaupo sina Mang Mateo at Aling Elena
sa likod ng isang police pickup. Walang nagsasalita. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng asawa. Nanginginig ang boses. Mahal, mapapano kaya siya? Pabulong na sinabi ni Mang Mateo, siya ang may gawa niyan. Naiiyak si Aling Elena. Nagkamali siya, pero anak pa rin natin siya. Hindi sumagot si Mang Mateo. Halos 1 oras pa ang biyahe bago sila makarating sa headquarters. Maliwanag ang mga ilaw sa labas at may mga nakaunipormeng naghihintay. Unang ibinaba si Hector at ang kasama niya. Si Marco ay sumunod. Nakayuko. Lumapit ang isang mataas na opisyal kay Mang Mateo. Kayo po ba ang nag-report? Opo. Halika po kayo. Dinala si Mang Mateo at Aling Elena sa isang opisina. Umupo ang opisyal sa harap nila. Seryoso ang boses. Pakikwento po ulit mula sa simula. Ikinuwento ni Mang Mateo ang lahat. Mula sa pagdating nila, sa mga bakas na nakita, sa mga estrangherong nagtanong, hanggang sa pagdating ni Marco kasama ang mga lalaki. Maingat na nakinig ang opisyal, hindi sumisingit. Pagkatapos, nagtanong siya. Ano po ang laman ng selong? Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Mang Mateo. Diretso siyang sumagot. Ginto, mga mamahaling bato at pera. Bahagyang natigilan ang opisyal. Gaano karami? Hindi ko po alam. Marami. Nanahimik ang silid ng ilang segundo. Tumayo ang opisyal. Sige po, pumirma po kayo rito. Pumirma si Mang Mateo. Nagpatuloy ang opisyal. Hindi po biro ang kasong ito. Kailangan naming i-report ito sa provincial office. Nanigdaaninas, nag-aalalang sinabi ni Aling Elena. Mapapano po ang pamilya namin? Tiningnan siya ng opisyal. Lumambot ang boses. Tama po ang ginawa niyong pagre-report. Walang mangyayari sa inyo. Lumingon siya sa kasama. Maghanda kayo. Babalik tayo sa plantasyon para isil ang lugar. Nang gabing iyon, bumalik ang konvoy ng mga pulis sa plantasyon. Hindi na 2, kundi 100 tao na. Kasama pa ang mga taga-provincial office. Tinanglawan ng mga ilaw ang buong lugar. Mukhang napakaliit ng bahay na kahoy sa gitna ng liwanag. Nakatayo si Mang Mateo sa labas. Pinapanood silang buksan ang pinto ng kusina. Isang pulis ang yumuko at tinutukan ng flashlight ang silong. Sumigaw siya. Mayroon nga. Bumaba sila sa silong. Matagal bago may sumigaw. Umakyat na kayo! Lumabas ang isang opisyal at tiningnan si Mang Mateo. Napakadami nito. Hindi nagsalita si Mang Mateo. Tumango lang siya. Gumawa sila ng report at sinilyuhan ang pinto ng silong. Lumingon ang isang pulis sa kanya. Hindi na po ligtas para sa inyo rito. Bukas, doon na muna kayo sa munisipyo. Nagtanong si Aling Elena. Paano po ang anak ko? Sabi ng pulis. Hindi pa po namin alam. Pero dahil siya ang nagdala sa mga suspek, kailangan siyang imbestigahan. Halos maiyak si Aling Elena. Inilagay ni Mang Mateo ang kamay sa balikat ng asawa. Hayaan natin silang gawin ang trabaho nila. Malakas ang ihip ng hangin at bahagyang gumalaw ang papel na nakaselyo. Tiningnan ni Mang Mateo ang bahay. Ilang araw lang ang nakalipas. Akala niya'y kukunin lang niya ang pamana at uuwi na. Ngayon, puno ng pulis ang paligid. Maliwanag ang buong plantasyon. At ang silong sa ilalim ng kusina ay hindi na sikreto. Sa puso niya, iisa lang ang pakiramdam. Hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng gabing sinilyuhan ang silong,
Tuluyang nagbago ang buhay ni Namang Mateo at Aling Elena. Hindi na sila pinayagang manatili sa plantasyon. Dinala sila sa bayan at pansamantalang pinatira sa isang maliit na kwarto sa likod ng pulis stasyon para madaling makausap. Ang kwarto ay may 2 bakal na kama, isang mesa at isang lumang electric fan na maingay. Pero para kay Aling Elena, ang makatira sa lugar na may mga tao at may ilaw ay malaking ginhawa na kumpara sa madilim na bahay sa gitna ng plantasyon. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap ang bag at laging nakatingin sa pinto. Mahal, kamusta na kaya siya? Alam ni Mang Mateo na si Marco ang tinutukoy niya. Mula pa kagabi, hindi pa nila nakikita ang kanilang anak. Nakaupo siya sa isang silya, nakasandal sa pader. Malalim ang boses. Kinakausap pa siya. Naiiyak si Aling Elena. Nagkamali lang siya, hindi siya masamang tao. Hindi sumagot si Mang Mateo. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang opisyal. Mang Mateo, tumayo siya. Opo. Sa opisina po muna tayo. Nag-aalalang sinabi ni Aling Elena. May problema po ba? Magaan na sinabi ng opisyal. Wala po, ginang. Sumunod si Mang Mateo. Sa loob ng opisina, may 2 lalaki nang nakaupo. Isang nakaunipormeng pulis mula sa probinsya at isang nakapolo na mukhang investigador. Sabi ng nakauniporme, maupo po kayo. Umupo si Mang Mateo. Binuksan ng lalaki ang folder. Pakikwento po ulit. Mula sa pagdating nyo hanggang sa matuklasan ang silong, dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Walang labis, walang kulang. Pagkatapos, nagtanong ang opisyal, bago po yon, alam nyo na ba kung anong laman ng silong? Hindi po. May sinabi po ba ang kapatid nyo? Kinuha ni Mang Mateo mula sa bulsa ang sulat ni Kuya Felipe. Mayroon po akong ganito. Kinuha ito ng opisyal at matagal na binasa. Pagkatapos, tumingala siya. Alam niyo po bang konektado ito sa isang lumang kaso? Umiling si Mang Mateo. Nagpatuloy ang lalaki. Noong 1998, may isang sasakyang may dalang kontrabandong ginto at mga antigo na tumagilid sa lugar na yan. Isang tao ang namatay, isa ang nawala, at hindi na nahanap ang kargamento. Nanahimik si Mang Mateo. Nagpatuloy ang opisyal. Hinala namin, ang kargamentong iyon ang nasa loob ng silong. Nanahimik ang silid. Nagtanong si Mang Mateo, kung ganun po, mapapano ako. Tiningnan siya ng opisyal. Hindi po kayo nagtago at kayo ang nag-report. Walang mangyayari sa inyo. Nakahinga siya ng maluwag. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpatuloy ang opisyal. Pero kailangan pong linawin ang lahat. Ang mga ari-ariang ito ay ebidensya. Tumango siya. Kahit magkano pa yan, ayos lang. Hindi ko po itatago. Bahagyang nagulat ang opisyal. Hindi po kayo nanghihinayang, mapaklang ngumiti si Mang Mateo. Kahit itago ko, hindi rin ako matatahimik. Nagkatinginan ang 2 lalaki at tumango. Sige po, magpahinga na muna kayo. Tatawagan na lang namin kayo kung kailangan. Pagsapit ng hapon, nakita ni Aling Elena si Mang Mateo na pababa. Agad siyang lumapit. Kamusta, mahal? Umupo siya. Ayos lang. Paano siya? Nanahimik siya sandali. Iniimbestigahan pa. Namumula ang mga mata ni Aling Elena. Pwede ko ba siyang makita? Hindi pa siya nakakasagot ng may tumawag. Ginang Elena. Lumingon siya. Isang batang opisyal ang nagsabi.
Pwede niyo po siyang makita sandali. Agad siyang tumayo. Salamat po! Dinala siya sa kabilang silid. Nakaupo doon si Marco. Gusot ang damit at may pasapa sa mukha. Nang makita ang ina, tumayo si Marco. Namumula ang mga mata. Nanay, tumakbo si Aling Elena. Kamusta ka, anak? Yumuko si Marco. Patawad po! Niyakap niya ang anak at umiyak. Bakit ka nagkaganito, anak? Naiiyak si Marco. Hindi ko po alam na ganito kalaki. Pabulong siyang nagtanong. Pinilit ka ba nila? Tumango si Marco. May utang po ako. Pinilit nila akong isama sila dito. Lumingon si Aling Elena sa opisyal. Mapapano po siya? Sabi ng lalaki. Hindi po siya ang utak. Pero kailangan pa rin siyang imbestigahan. Tumango siya. Tumutulo ang luha. Tumingin si Marco sa pinto at nakita si Mang Mateo na nakatayo. Lumabas siya. Humarap sa ama. Hindi makatingin. Matagal bago siya nagsalita. Tatay, hindi umimik si Mang Mateo. Nagpatuloy si Marco, paos ang boses. Akala ko po, kapag may pera, ayos na ang lahat. Matagal siyang tiningnan ni Mang Mateo at nagtanong, may utang ka pa ba? Umiling si Marco. Nahuli na po sila. Tumango siya. Kung ganun mamuhay ka na ng matino. Kinagat ni Marco ang labi. Tay patawad po. Tumalikod si Mang Mateo. Ang mahalaga, natuto ka. Nakatayo sa gitna si Aling Elena, umiiyak at natatawa. Tama na, tama na. Ang mahalaga, makakauwi na tayo. Isang buwan ang lumipas. Ang kaso ay inilipat na sa provincial level. Nabanggit ito sa mga balita, pero hindi detalyado. Nakasulat lang na may natagpo ang ebidensya ng smuggling mula maraming taon na ang nakalipas sa Bukidnon. Muling ipinatawag sina Mang Mateo at Aling Elena. Ipinaliwanag ng opisyal na ang lahat ng nasa silong ay ebidensya at kukunin ng gobyerno. Tumango si Mang Mateo. Naiintindihan ko po. Nagpatuloy ang opisyal. Pero ayon sa batas, ang taong nakatuklas, nag-report at nakipagtulungan ay bibigyan ng pabuya at tulong. Tiningnan ni Aling Elena ang asawa. Nagtanong si Mang Mateo, magkano po? Binuksan ng lalaki ang isang papel. Pagkatapos ng pagsusuri, ang pabuya at tulong para sa pamilya ninyo ay aabot sa humigit kumulang 10 milyong piso. Natigilan si Aling Elena. Magmagkano po? Humigit kumulang 10 milyon. Napaupo si Aling Elena. Nanginginig ang kamay. Nanahimik din si Mang Mateo. Hindi niya inakalang ganoon kalaki. Sabi ng opisyal, wala po kayong nilabag na batas, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Tumango si Mang Mateo. Salamat po. Ilang buwan pa ang lumipas. Bumalik ang mag-asawa sa Bulacan. Ang luma nilang bahay ay ganoon pa rin. Pero mas magaan na ang kanilang pakiramdam. Umuwi na rin si Marco. Hindi na siya nagnenegosyo. Pumasok na lang siya bilang trabahador sa isang hardware store. Isang hapon, nakaupo silang tatlo sa labas. Mahinahon ang sikat ng araw. Nagbabalat ng mangga si Aling Elena at inabot sa anak. Kainin mo. Kinuha ito ni Marco at pabulong na sinabi, akala ko dati, pera ang lahat. Si Mang Mateo na umiinom ng tsaa ay mabagal na nagsabi. Hindi. Nagtanong si Marco. Kung ganon, ano po? Tiningnan ni Mang Mateo ang bahay, ang asawa, at ang anak. Ang mahalaga, imong nahawa, yung magkakasama pa rin tayong nakaupo ng ganito.
Yumuko si Marco. Naintindihan ko na po. Pinunasan ni Aling Elena ang kamay sa damit at ngumiti. Kahit mahirap ang buhay, ayos lang. Basta't wag lang tayong magkahiwa-hiwalay. Umihip ang hangin sa maliit na eskinita. Bahagyang gumalaw ang mga dahon ng puno ng mangga. Nakaupo lang si Mang Mateo, nakatingin sa langit. Tapos na ang biyahe nila sa Bukidnon. Selyado na ang silong at wala na ang ginto. Pero alam niyang may mga bagay na naiwan na mas mahalaga kaysa sa lahat. Bago po ang lahat, isang mabilis na tanong lang po. Ilang taon na po kayo ngayon? I-comment nyo naman po sa baba para malaman ko kung sino-sino ang mga kasama natin sa araw na ito. At kaugnay po ng ating kwento. Kamusta po ang naging dating nito sa inyo? Kayo po ba ay natuwa, nalungkot, o may napulot na mahalagang aral? Ibahagi nyo rin po sana sa comment section kung ano ang pinakamahalagang ideya o kaalaman na tumatak sa inyo mula sa ating usapan ngayon. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa akin. Saan man po kayo naroroon sa mundo, ang aking taos-pusong dalangin ay ang inyong kaligtasan at kapayapaan. Kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Naway palagi po kayong gabayan at protektahan sa lahat ng oras. At bilang pagtatapos, muli, hangad ko po ang mabuting kalusugan, kapayapaan ng isip, at lakas upang harapin ang bawat araw para sa ating lahat. Mag-ingat po kayo palagi.